mga criminal na ito nakakakuha na rin ng legal na passport. Hindi illegal, legal na passport. Paano? Dahil Paano nangyayari? in the investigation, nakita rin namin na ilan sa mga POGO operators may legal passport na. Dahil nga, alam nila pag hawak-hawak nila legal passport, kaya nila lumabas at pumasok ng bansa ng mabilis. No? Nga, paano umabot sa ganon? Diba dapat stricto tayo when it comes to the issuance of passports, diba? Marunong sila gumamit ng pera. At yung regulator natin, yung PAGCOR, wala na naging inutil na yung PAGCOR dahil regulator sila. Dapat pag regulator ka, mahigpit. Pero sa kabilang banda, sa kabilang kamay, binabandera nila, laki ng kita. So paano mo higpitan ng isang POGO kung binibigyan ka ng malaking kita? In fact, itong Zunyuan, itong na-raid, based sa hearing namin, sabi ng PAGCOR, matagal na nilang nakita ito at ginawa nilang high risk pero hinayaan pa nila mag-operate. Buti na lang may nakatakas na Vietnamese at Malaysian dahil nga tino-torture at pinakita talaga may torture marks. Buti lang nakatakas. Kung hindi nakatakas yun, tuloy-tuloy pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sila. Kaya pala, merong isang video na no. Teka, natawala ako sa isang post Sabi ni Alan Herman, do you know him? Pero in fairness, ganda naman ng logo ng PAGCOR. Ang ganda naman daw ng logo ng PAGCOR. Okay. Depende kung siguro tumitingin. Siyempre, diplomatic si Senator Sherwin. Maganda, PAGCOR logo. Anyway, talk to us about the part of the hearing where you were questioning Mayor Guo's connection to Valenzuela City. Paano napunta sa Valenzuela yung usapan? Nung tinignan namin yung corporate papers, meron isa doon, ang pangalan QJJ Embroidery at may address doon. At so pina-check ko itong company na ito. Wala sa records namin itong QJJ Embroidery. Walang any ganun na company in Valenzuela. So nagtataka kami dahil sinulat niya doon address Valenzuela pero pina-check namin records wala namang ganun na kumpanya sa Valenzuela. So yan din isa na naman na tinitingnan rin namin. At nakita rin namin may mga pangalan doon na same last name. No? I just can't remember yung mga names. Pero ang last name, Lial Guo. Nung tinanong namin kung sino yung mga yon, hindi niya kilala. Pero I think in 7 or 8 corporate papers, andun yung pangalan, pare-pareho. Pare-pareho sila. Isa sa Marilao, isa Valenzuela, isa Tarlac. Pero pare-pareho yung name. So ang aking hinala, mga kamag-anak nito, mga kapatid niya, dahil yung residence nila, yung residential address, pare-pareho No? Pero ang sagot namin, sa amin, hindi niya kilala yung mga yon. Oo. Ano pala nangyari dun sa almost 10 hectares na property? Ngayon, nasa nasa control ng government. At ang proseso niya, magpa-file sa court. At kung mapatunayan na human trafficking ang nangyari doon, pwedeng kunin ng gobyerno yan. No? Ganyan nangyari sa mga ibang nahulihan ng POGO. So ngayon may case sa court ngayon. Hindi rin ba pwedeng sampahan ng mga administrative charges or even criminal itong si Mayor Alice Guo for siguro negligence, actions prejudicial to the interest of the government? I mean, are you also exploring all those things? Kasi nga, parang napakatanga naman natin pag inisip natin na hindi niya alam operations na yan, given all the connections that you talked about. Tsaka napakalapit. Ang liit-liit ng banban, di ba? Lahat magkakakilala dyan, di ba? Yung usapan. Tapos, nangyari yan under her nose. Kasi, Christian, pag mayor ka na medyo alisto, pag alam mong POGO operation yan, at tapos nasa likod lang ng municipal hall, at merong 800, hindi ito 80 na tao. 800 na tao na nagtatrabaho doon na halos kalahati foreigners. Medyo magtataka ka kung anong klaseng operation to. At nakita rin namin na siya yung nag-apply ng mga business permit. So ibig sabihin, kabisado niya itong lugar na ito. Kabisado niya yung mga buildings, pati underground tunnel, kabisado niya. So medyo magiging cautious sa ganitong mga negosyo. As to what charges, ito yan pa yung ini-establish ngayon. Marami ng ehensya
nag-establish ito like DILG at Solgen. At so tuloy-tuloy naman yung kanilang pag-aaral. Ito, may nagpapatanong, Mr. Senator, pwede rin yung bang, sinilip niyo na ba ito? Kung legit yung farming or hog raising business nila? Nagbabayad ba ng tax? Magandang question yan. Hindi pa namin na-check pero titignan namin. Marami kasi siyang corporations eh. So iniisa-isa namin yung pag-check nitong mga corporations. Doon pa lang nadidinig yung mga sagot niya about her background. Anong tumatakbo sa isip niyo? Hindi ba kayo mukhang ginagago kami nito? I mean, what was going through your head when she was answering those questions? To be honest, Christian, dahil mayor siya, of course, public servant rin siya, binibigyan namin ng malaking latitude and also respect, no? At hinahayaan nga namin magsalita siya hanggang matapos, mag-explain hanggang matapos. And yung hearing was really very cordial, no? At very civil. Dahil nga public servant siya. But syempre, kung ang makukuha mo sagot, hindi ko alam, nakalimutan ko, i-check ko. Parang magtataka ka eh. May mga basics kasi, like for example nga, yung mga school records, at least yung mother mo, kung hiwalay yung mother mo, at least nakilala mo yung mother mo. Kasi straight sagot niya, hindi niya kilala mother niya eh. So, but then again, no, kami naman ibabase namin sa mga records yung aming magiging conclusion. Ano pa lang magiging direction pa nung hearing nito? Ano yung mga susunod, for instance? Sino pa yung mga ipapatawag nyo? Sama nyo na rin. Sino po? Sino? Si Senator Risa nagpatawag ng another hearing this coming Wednesday. Ang request ko, may 3 personalidad akong request kasi may three names na lumutang doon sa hearing. Hindi ko lang maalala kung sino, but itong mga pangalan na ito, apparently, ang direktang nakakausap ni Mayor Guo at direktang may kinalaman sa mga Pogo. So, in-invite namin itong mga taong to, kung totoo itong mga taong to. At in-invite rin namin, ang pinakapulot dulo nito yung mga Pogo. So, in-invite rin namin yung may-ari ng Zun Yuan, yung may-ari ng Hongsheng, at may-ari ng Baofulan. No? So, yun ang request ko, no, na ipatawag para para masagot nila. For example, si Zun Yuan. Nakita ko mayroon silang spokesperson nagpa-interview sa Rappler. Sinasabi legitimate. Then pumunta siya, explain niya na legitimate sila at yung nahuling raid mali yun. So, bibigyan namin sila ng opportunity na mag-explain. How about yung PAGCOR at saka yung father niya, di umano? Yeah, pinatawag namin yung, of course, PAGCOR. Yung father is we're still discussing kung papatawagin family at anong magiging reason. But definitely, mga records ay pinapakuha na. Ito pala lastly, Senator, let's talk about possible solutions. Although napakalaki nitong problema kinreate nitong Pogo dito sa ating bansa. I remember may mga na-cover akong previous hearings under the previous administration. And nun pala pinag-uusapan nila Senator Risa, yung napakaliit nung dinadala ng contribution ng Pogo sa ating ekonomiya kung pag-uusapan yung social cost. Ibig sabihin, hindi bagong conversation ito, no? Yeah. Ano ba dapat ang gawin? Ano ba dapat ang direction ng current administration about this? Kung yung previous administration, hinayaan yung mga Pogo na mag-proliferate, under this current administration, what should be done? Christian, dapat na i-ban ang Pogo. Sa loob ng 2 taon, under this new administration, 6 na raids ang nagawa. At hindi mga simpleng raids to. Ang minimum na nare-rescue ng tao, 1,000. At lahat common ang elements, human trafficking, scamming, torture, illegal detention. At ang sabi sa amin ng mga enforcement agencies, meron pang mga ganito na senior-surveillance nila dito sa Metro Manila at sa labas. So ang ibig sabihin nito, kahit na sinabi ng PAGCOR na naghigpit sila, binawasan nila yung mga Pogo dahil dati 200 plus, naging 50 plus. Hindi natatakot itong mga Pogo ito. Mas tingin nila kahit na maghigpit, kaya nilang makawala dahil gumagamit sila ng pera. At yan ang nakakatakot. Sabi ko nga, pag hawak na nila sa bulsa yung mga enforcement agencies natin, saan tayo tatakbo?
Oo nga. Yung mga regulators kung hawak na, ang tawag diyan yung regulatory capture, no? Capture, Yan ang regulatory delikado. capture. Yun na talaga nangyayari ngayon. Dahil 6 to in 2 years. Christian, na makikita natin na every raid merong ganitong element. At hindi pa tapos. Meron pa, kahapon nga, merong, di ba, Indonesian na-rescue. So, andyan pa rin sila. Hindi pa tapos itong mga ginagawang karumal-dumal na krimen ng Pogo. Meron bang parang pakikipag-usap kayo with the President, with Malacanang regarding this para maglabas ng policy direction or pronouncement about this Pogo? Nagsubmit ako ng committee report sa kanila, a copy of the committee report. At ang recommendation ko nga is to ban Pogo. At sinulat nga namin doon na yung kita wala sa kalingkingan ng krimen na nangyayari sa ating bansa. At yung reputation, alam mo, Christian, sabi ko, mahilig ka manood ng YouTube sa gabi. Ang dami na akong nakikitang mga international media outlets. No? Ang feature nila sa Philippines, Pogo. No? Human trafficking. Tungkol sa mga scamming. No? Kasi yung scamming, balita ko, itong mga ito, ang ini-scam nila mga sa ibang bansa eh. So yung mga ibang bansa nakatingin sa atin at nagtataka bakit wala tayong ginagawa. So yung reputation natin rin nasisira dahil dito sa mga Pogo na ito.